Magandang araw po mga kabarangay. Labor Day po ngayon, Mayo 1. Mabuhay po ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Ano man pong sektor kayo nabibilang. So mga kabarangay, muli po tatalakayin natin ang usapin po tungkol po sa pagpo-postpone na naman ng barangay at SK election, na ang mga pangunahing dahilan po ay isa na nga po yung lumalaganap daw na krisis sa ating bansa. Pagtaas ng presyo ng mga bilihin, pagtaas ng pamasahe, na ayon nga po kay Senador Amy Marcos ay baka hindi po makaboto ang ating mga botante, lalong-lalo na po yung mga uuwi ng kanilang mga probinsya. At marahil daw po ay mas nanaisin ng mga ito na manatili na lamang sa bahay. Mga kabarangay, sa opinion po ninyo, mangyayari nga po ba ito? Makakamenos nga po ba ang ating bansa kung ang barangay at SK election ay ipagpapaliban? Yes po, maaring makatulong yung pondo. Makatulong po yung pondo. Yes po, tama. Pero hindi po nito masusolusyonan ang krisis. At meron po akong napanood na isang napakagaling po na content creator. Ito pong si Maynard Bueno. Kung hindi po tayo nagkakamali. Lagi ko pong pinapanood yan eh. Sir Maynard, magandang umaga po. Ayon po kay Sir Maynard, ay lalo pong madodoble ang gastos ng mga botante kapag na-postpone po ang halalan. Ayon po sa kanya, na kung uuwi po, halimbawa po matuloy ang barangay at SK election sa Oktubre or sa Mayo, yes po, halimbawa na lang muna natin, unahin natin sa May 2027. Obligado rin pong umuwi ang ating mga kabarangay sa kanilang mga probinsya sa November 1. Yes po, para gunitain, alalahanin at magkaroon ng bonding ang pamilya. Ito nga pong All Souls Day sa November 2. So, kung hindi po matutuloy ang halalan sa November 2, ay malamang na malamang po bago mag November 1, uuwi na po yan. So, gagastos na sila. At pagdating po mula November, pagdating po ng Mayo na naman ng 2027, uuwi na naman po yan para bumoto. So ayon po sa kanya ay madodoble po yung gastos ng ating mga kabarangay. At kung ito po ay itutuloy na sa November 2, so isahan na lamang po, isang pamasahin na lang na pwede siyang magboto at ganun din po gunitain o pasyalan ang kanyang mga mahal sa buhay sa sementeryo, na para sa akin po ay tama. Yes po, nakikita ko po na tama yung sinasabi ni Sir Maynard na maaaring madoble ang gastos pag napospon ang halalan. Pero makakamenos kapag ito po ay natuloy sa November 2, 2026 na siyang tinadadhana ng batas. At isa pa pong disadvantage, kung sakasakali po na mapospon na naman ang November 2, 2026, ay ang dagdag gastos na naman po. COMELEC na mismo ang nagsasabi, magkakaroon po ng dagdag gastos. Unang-una dahil po sa inflation o pagtaas ng mga bilihin. At pangalawa po, obligado na naman po sila na magbukas o buksan yung registration. So dadami na naman po ang mga botante ayon sa kanila. Dadami ang kailangang magtatrabaho para sa halalan. So talagang magkakaroon po ng dagdag na gastos kapag ito po ay na-postpone. Hindi kaya ito, bakit kaya hindi ito isalang-alang nitong ating mga mambabatas na ito? Sa bagay po, manhid na ang mga yan. At ayon nga kay Marcos, talagang ilalaban po nito, no? Si Senador Amy Marcos ay ilalaban po talaga ito. Gagawa po ng paraan o gagawin nila
ang lahat ng paraan para ito po ay ma-postpone talaga. Kaya ang ating last resort na lamang ay ang ating mga mga kababayan na kukontra dito. At ganun din ang patas at parehas makatarungang hatol ng Korte Suprema. Alam po ninyo sa aking palagay lamang, sa aking saloobin, meron po boses o may karapatan at obligasyon po ng COMELEC na magsalita bago po ito mangyari. Tama po yung lagi na sinasabi po nitong si Attorney or COMELEC Chairman George Garcia na sumusunod lamang po sila sa batas. Yes po, kapag batas na po yan, talagang wala po siyang magagawa. Pero meron nga pong existing na batas. Wala ba sa kanyang kapangyarihan? Wala ba sa obligasyon niya na ito ay ipaglaban? Dahil ito ang nararapat? Kailangan pa ba niyang hayaan na magkaroon pa ng usapin ng sigalot? Mga kabarangay, ako po, kahit papaano ay nanunumpa ng katungkulan. Meron akong natatandaan na sinasabi, kapag ikaw ay nanumpa ng katungkulan, lalo na sa gobyerno, parang nakasad doon na ipaglalaban mo or ipagsasanggalang ang ustisya o katarungan o ang konstitusyon. Unconstitutional po ito, sir, mahal na chairman ng COMELEC. Isa sa iyong sinumpa nang ikaw ay ma-appoint sa katungkulan ay ang ipaglaban ang konstitusyon. Isip-isip, sir. Isa po kayo, sir, COMELEC Chairman George Garcia, na pwede pong makapagpahupa para maibsan yung galit ng taong bayan. Baka po yung init at galit po na nararamdaman ng ating mga kababayan ay lumagablab, sumabog at maging isang nagniningas na apoy. Kayo po, pwede po kayong makatulong. Kayo po ang pangunahing pwedeng makatulong para po wag nang mapunta sa hindi po mabuti itong ating usaping ito patungkol po sa barangay at SK election. Bagamat tayo po ay nananawagan sa lahat na concern para po dito sa mapayapang paraan po sa pamamagitan po ng text. Yes po. Hindi ko po sinasabi na kapag nag-init, lumagablab at naging apoy ang galit ng mga kababayan natin ay magkakagulo. Wag naman po sana. Wag po sanang hahantong po sa ganoon. So, COMELEC Chairman, sana po ay i-review po rin nyo kung ano ang inyong mga sinabi o pinagsasabi noong pong kayo ay manumpa sa inyong katungkulan. Karagdagan pa po kapag ang isang tao ay nanunumpa ng posisyon, katungkulan, lalong-lalo na po sa gobyerno, ano yung panghuli o pinakahuli po na sinasabi natin? Alam pa ba ninyo? Ito po ay parang dalangin. Tulungan nawa ako ng Diyos. Tulungan nawa ako ng may kapal. Kaya, COMELEC Chairman, magpatulong po kayo. Humingi po kayo ng tulong sa Diyos para magkaroon po kayo ng lakas ng loob upang ipatupad, ipaglaban ang demokrasya.